Alam po ba natin ang three types of person sa Biblia? Yung tatlong klase ng tao na sa Biblia, yung kanilang karakter, yung kanilang attitude, ano po. So pag-usapan po natin, no? Meron pong tatlo. Una po is natural man, carnal, and spiritual man. So simulan po natin sa natural man. Ano po ba yung sinasabi ng Bible na natural man? Ano po? Matatagpuan po yan sa 1 Corinthians 2:14. Sabi po doon, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Ibig sabihin, hindi sila spirit-led. The natural man po, is a person who has not yet received salvation through Jesus Christ. No? They live only according to human nature and worldly understanding. No, basta namuhay lang sila sa mundo, no, na para sa sarili nila, and wala sila, ang nasa kanila lang is worldly understanding. Yung pagkakaunawa na nandito sa mundo para magtrabaho, para mag-alaga ng mga anak, para mabuhay, para kumain, para mag-enjoy, no? Without the guidance of the Holy Spirit. Ano po? So, this means yung natural man cannot understand spiritual truth. No, because they don't have the Spirit of God living in them, no? Unlike sa mga Kristiyano, unlike sa ating tumanggap, the Spirit of the Lord lives in us. Don't you know that you yourselves are God's temple? Sabi nga ng Bible. And that Spirit is living in you and that temple is you, no? Number one po, ano ba yung characteristic ng natural man? Una po is they are spiritually blind, no? Yung natural man cannot see or understand spiritual truth. Ano po 'yon, no? Hindi nila nakikita na ang kaligtasan ay kay Kristo lamang po matatagpuan. Hindi rin nila nakikita, hallelujah, na pag tinanggap mo si Kristo bilang Diyos, may transformation, may pagbabago, may bagong pagkatao. Sabi nga ng John 5:17, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bagong nila lang, wala na yung dating pagkatao, siya ay bago na. Bakit sila spiritually blind? Ito po yung sinasabi ng 2 Corinthians 4:4, sabi doon, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo. No, ano po yung danger? No? Ang binulag sa kanila hindi mata, isip. Isipin niyo po pagka bulag po ang isip. Pag ang isip po blanco, napakahirap po, hindi ho ba? Pag ang isip walang makitang maganda or walang makitang pag-asa doon sa kanyang kaisipan. Napakahirap po niyan pag bulag ang isip. Kasi kahit paliwanagan po tayo, hindi natin mauunawaan. Ano po? Ang isa pa sa danger dito, no? Ang bumulag sa kanila, yung Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito, which that refers to Satan. Ano po? Upang hindi nila makita ang yung liwanag. Ng kabutihan at biyaya galing kay Kristo. Pangalawa po, ang natural man is controlled by the flesh, no? They live according to human desire and sinful nature, no? More of them, less of God. No, God decrease, they are increase. Parang palaging yung gusto ko, ako na lang palagi, no? Naiisip nila yung sarili nila, o kaya ay napaparangalan nila yung nilikha kaysa sa lumikha. Ano po? And they are controlled by flesh. Isa rin po na sinasabi doon, yung lustful flesh, yung greediness, yung selfish ambition nila, yung pride nila. Doon po pumapasok yung nakokontrol sila ng flesh. Rather by the Spirit. Sabi nga po ng Bible, the Spirit is willing but the body is weak. Sa Ephesians 2:3 po, sabi po doon, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng laman, no? At sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, sabi po ng Biblia, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Noon po, mga minamahal, pero pag tumanggap tayo kay Kristo, may transformation. Hindi po totoo na tinanggap natin ng Panginoon na buhay ang Espiritu sa atin, and yet kontrolado pa rin tayo ng ating flesh. Pinapatakbo pa rin tayo ng pagnanasa ng lamang ito. Pangatlo po, rejects the things of God, no? Yung spiritual teaching often sa kanila po is foolish or unnecessary. Bahagi na mo sa kanila ng Diyos, yung iba tatanungin sa'yo,
Hindi naman ako magkakapera diyan. Invite mo sa church, may mapapala ba ako diyan? Ano? Foolish sa kanila 'yon. No, kamangmangan sa kanila 'yung salita ng Diyos. Kamangmangan din sa kanila 'yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga po sa 1 Corinthians 1:18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, sa mga mapapahamak, napapahamak kamangmangan ng salita ng Diyos. But to us who are being saved, it is the power of God. Yes, ang kapangyarihan ho ng Diyos for us, yung pagkamatay niya sa krus, doon sa ginawa niya, doon sa Kalbaryo. No? Hindi ang carnal Christian, ang carnal man po, hindi niya ina-accept, no? Ang natural man, sorry, hindi niya ina-accept kung ano ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. No, yan po yung natural man. And sa kanila po, salvation by works and their strength. Kaya po, tulong lang ng tulong, pero hindi nababago ang buhay. Ano po? Pero tayo po na pinapatubayan ng Espiritu, binabago ng Diyos ang buhay natin. No? Binabago yung ating kaisipan, binabago yung inner, tsaka yung outside appearances natin po. No? Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Pang-apat po, separated from God. Yung natural man po is spiritually dead. No? Patay po sila spiritual because of sin. Meron silang hardened heart, meron silang stagnant in nature. No, hindi pa nila nauunawaan yung kung ano ibig sabihin talaga ng spiritual. Pero alam nyo, mga minamahal kong kapatid, through Christ, they made alive in Christ. No? Through Christ. No? Hindi imposible. Kahit separated sila, pwede sila buhayin ng Diyos. Ano po? Sabi nga doon sa Ephesians 2:1, as for you, you were dead in transgression and sin. Ganun po yung mga natural man. Patay sila sa kasalanan, no? At di nila talaga nauunawaan. No? Kaya po sabi doon, sabi sa number 5, need spiritual birth. Kailangan nila talaga ng bagong pagkatao na maipanganak muli o magkaroon ng kaligtasan. Sabi po sa John 3:3, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So mga kapatid, wag po tayong magsawa na abutin ang natural man. Wag tayong magsawa, no? Pero itong natural man po, hindi ito limited sa loob ng sa labas ng simbahan. Pwede rin po ito sa loob. No? Minsan may natural man sa church, hindi niya napagmamalayan. Nandun lang siya dahil may barkada. Nandun lang siya dahil gusto niya pero wala siyang gusto magbago. Maaring nagustuhan niya yung companionship ng mga nandun sa loob pero walang transformation yung puso. Wala ring pagkaunawa sa salita ng Diyos. May nakilala akong ganyan na Kristiyano, sabi niya sa akin nung nalaman niya ang pastor ako. Sabi niya, ako Christian ako sabi niya. Pero hindi ako nagpabautismo. Ayaw akong magpabautismo. Nakita ko naman ang buhay. Kung bakit hindi talaga tinanggap si Kristo. Hindi talaga tinanggap. And ang natural man po is unsaved. Wala pong Holy Spirit and cannot understand the spiritual truth. Ang key verse po natin, di ba, yung 1 Corinthians chapter 2, verse 14, no? Na po yung naunawaan natin, sabi dun sa 1 Corinthians 2:14, sabi po, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but consider them foolish, kamangmangan lamang sa kanila, yung Espiritu, and cannot understand them because they are discerned through the Spirit. Hindi nila talaga mauunawaan. Muli po, ito si Pastor Al ng Shepherd's Stop. Magandang hapon po sa inyong lahat.